Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa lahat ng mga babago pa lang mananampalataya, at may mga guest po tayo narito, at sa lahat ng mga matatagal ng mananampalataya, ang pangako ng Diyos ay very clear. Na pag inuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat, sabi natin muli, lahat ng pangangailangan natin ay kanyang idaragdag. Ano bang pangangailangan mo? Ano ba ang gusto mo? Sino po dito ang nangangailangan lagi ng presensya ng Diyos? Sa Bible, naalala ko po yung sinasabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2, verse 20, nang sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life now that I live in Christ Jesus, who gave Himself up for me. Ang sabi nga niya, ako'y napapong katulad na ni Kristo. At kung ako'y nabubuhay sa akin, ay hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi nabubuhay ako sa Diyos na nagbigay ng buhay para sa akin. Kapag isang tao ay narealize niya, kaya siya nabubuhay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa Kanya, maniwala po kayo, ang Diyos ay masaya sa buhay ninyo at ikay lubos niyang pagpapalain sapagkat naghahari ang Kanyang kaharian sa buhay niyo. That's why we live for God's kingdom. Say again, we live for God's kingdom. Kung nabubuhay po kayo para sa mundong ito, kayo po ay tatawaging napaka-pangit ng buhay niyo. Why I'm saying that, na pangit ang buhay niyo, it is because your King and your God is the God of this world. But if you have Jesus Christ in your life, you are living for the King who owns the kingdom, who owns the heavens and the earth. God gave this promise. You are joint heirs with Christ. Kasama kayong tagapagmana ni Kristo. Therefore, wala ni isa man ang maghihikahos o magiging defeated sa buhay nyo. But you will live in amazing victory. Why I'm saying these things to you? Matagal na ako nakakilala sa Panginoon. At the age of 19, nakilala ko siya. Binago niya yung buhay ko. At patuloy niyang binabago. Ang Diyos ay napakabuti. Sapagkat mula na nakilala ko siya, now I'm 63 years old. That means to say, 64 na ako,